Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Norlisa Sugay, out kay Cheska Managaysay, shoutout kay Marcos Evangelista, shoutout kay Filiones Nelson. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang nakaraan. Ang lahat ng nagsasaya sa ginawang selebrasyon ni Master Ken para kay Sophie. Si Daryl ay labis ng pag-alala sa kanyang isip, nang si matandang Loss ay nagsalita tungkol sa sect master ng Elysium Gate. At kung ano ang tinataglay nitong husay sa paglilinang nito ng kasanayan. Ngunit nang mapansin ito ni Master Ken, agad niyang iniba ang tono ng usapan, upang si Daryl ay makafocus. Maya-maya si Lynn ay gumawa ng isang hakbang laban kila Yui at Daryl. Nais malaman ni Lynn, na kung ano ba talaga ang namamagitan sa dalawa. Kaya nagpas siya itong sumayaw kasama ni Daryl. Nung una si Daryl ay pilit nitong umaayaw, nagdadahilan ito, ngunit si Master Ken na ang nag-utos sa kanya na isayaw niya si Lynn. Nang sumayaw na ang dalawa, nang mapansin ni Lynn na nakatingin si Yui sa kanila, pinahawakan ni Lynn ang kanyang baywang kay Daryl. Si Daryl ay ayaw itong gawin, ngunit si Lynn ay puwersahan nilagay nito ang kamay ni Daryl sa kanyang baywang, at si Lynn ay nagsabi, kung ito ay aalisin ni Daryl, si Lynn ay magagalit. Wala nang nagawa si Daryl, at sa hindi kalayuan. Si Yui ay sobrang selos na. At ito ay lumapit sa dalawa, upang batiin at magbigay ng isang matalim na tingin kay Daryl. Ang bagong kabanata, tuldok, maya-maya. Nakita ni Lynn ang tingin ni Yui kay Daryl, kaya ito ay gumawa ulit ng matusong gawain. Ito ay yamakap kay Daryl. Ginoong Vin, napakatigas ng iyong mga balikat, na para bang isang bakal, na sumisimbolo ng tunay na pagkalalaki. Gulat na gulat si Daryl sa ginawa ni Lynn. Miss Lynn agad itong nagsalita. Ano ang ginagawa mo? Nang makita ni Yui ang ginawa ni Lynn kay Daryl, agad itong nag-walk out. Babalik na muna ako sa aking silid Miss Lynn. Nang marinig ito ni Daryl nais nitong umiyak. Miss Yui, sabi ni Daryl, nais sana pigilan ni Daryl si Yui. Ngunit hindi siya nito pinansin at tinignan pa siya ng masama. Nako, tapos na. Tuso talaga itong babae nato. Nahuli niya kami sa sarili niyang bitag. Patay na. Nang makita ni Lynn na ang bilis ng paglalakad ni Yui, agad itong bumitaw kay Daryl at itinulak ito. Sobrang swerte mo na lalaki ka. Para makayakap sakin. Nagulat si Daryl sa sinabi ni Lynn. Ano? Ikaw ang yamakap sa akin, Miss Lynn. Hindi ako ang yamakap sa iyo. Sabi ni Daryl nang may pagkagulat kay Lynn. Ngayon mo sabihin na walang namamagitan sa inyo ni Yui. Sabi ni Lynn ng seryoso kay Daryl. Tignan mo ang naging reaksyon ni Yui nang makita niya niyakap kita. Kahit nakakadiri, ginawa ko ito upang makita talaga ang magiging reaksyon ni Yui. Baka kasi isipin mo na gusto talaga kitang yakapin. Kaya ngayon umamin ka na sa akin. Ano ang namamagitan sa inyo ni Yui? May relasyon ba kayong dalawa? Tanong ni Lynn. Si Daryl ay halos mabaliw sa nangyayari ngayon. Kanila lang nagmamalaki siya na hindi siya mahuhulog sa patibong ni Lynn. Ngunit ngayon nawala sa isip niya ang mga bagay na ito. Alam na alam niya na sinasadya talaga ni Lynn ang mga bagay na ito nung una lang, ngunit, bigla itong nawala sa sarili lalo na nung pinahawak na ni Lynn ang baywang nito sa kanya. Pawis na pawis si Daryl at sinabi, Miss Lynn, baka pagod na si Miss Yui. Lalo na madami na din ata siyang nainom na alak. Kaya baka dahil doon nagpas siya na siyang bumalik sa kanyang silid. At sinabi ko na sa iyo, walang namamagitan sa amin na iba ni Miss Yui. Magkaibigan lang talaga kami. Mabilis na gumawa ng palusot si Daryl kay Lynn. Oo, kahit alam ni Daryl na hindi uobra ang ganang reason,
ngunit wala na itong ibang maisip pa. Nang marinig ito ni Lin agad niyang sinampal si Daryl. Pak, sinungaling ka talaga, bakit hindi mo pa aminin sa akin na kayo ni Yui ay magkarelasyon, kahit nahuli ko na ang mga reaksyon niyo ngayon lang. Napahawak si Daryl sa kanyang muka. Naramdaman niya ang sakit ng sampal ni Lin sa kanya sabay sabi. Miss Lin, ako ay hindi nagsisinungaling, nagsasabi ako ng totoo. Si Miss Yui ay para sa akin ay kaibigan ko lamang siya. Nang marinig ito ni Lin, agad itong nagbago ng ekspresyon. Napaisip si Lin, baka nga totoo ang sinabi nito ni Vin. Kung si Yui ay gusto siya ngunit si Vin ay kaibigan lang ang turing nito kay Yui. Hindi maaari sila magkaroon ng relasyon. Tingin ko totoo ang sinasabi ni Vin, dahil ramdam ko sa kanyang pagkatao, na wala itong balak na magkagusto kahit kanino. Bulong ni Lin sa kanyang sarili. Bahala ka na dyan. Kung ayaw mo talaga umamin, wala na akong magagawa. Iniwan ni Lin si Daryl at ito ay bumalik sa tabi ni Master Ken. Kahit sa isip ni Daryl ang ginawa niyang dahilan ay maliit ang chance na mapaniwala niya si Lin. Ngunit ito ay nagtagumpay. Napaisip si Daryl, mukhang lumusot ang aking reason kay Miss Lin. Dahil siya na ang bumitaw sa pagpupumilit niya na kami ni Miss Yui ay may relasyon. Alam ko ang pag-uugali ng anak na babae ni Master Ken. Ito ay matigas pa sa isang bato. Talagang ipipilit niya ang gusto niyang mangyari. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Habang nakatingin ito kay Lin. Maya-maya huminga ng malalim si Daryl at sinabi. Nako, ang problema ko naman ngayon ay si Miss Yui. Paano ko mapapaliwanag sa kanya ang nangyari ngayon lang? Ramdam na ramdam ko ang kanyang galit sa akin. Bulong ni Daryl. Habang nabulong si Daryl sa kanyang sarili, pinagmamasdan ni Lin ang magiging hakbang ni Daryl matapos umalis ni Yui sa kasiyahan. Nang si Daryl ay aalis na sana upang habulin si Yui. Dumating si Sophie at agad itong hinayla ang kamay nito. Ikaw, maaari mo bang sabihin sa akin na, nobyo ka ba ni Ate Lin? Nagulat si Daryl sa sinabi ni Sophie. Ano? Maaari ko bang malaman kung sino ka? At ano ang sinabi mo? Tanong ni Daryl sa tono ng pagkukunwari. Oo, nagkukunwari si Daryl na hindi pa niya kilala si Sophie at ito ay ang kauna-unahan nilang pagkikita. Dahil kung ipapaalam niya na si Sophie ay kanyang kilala, baka mag-isip sila Master Ken kung bakit alam agad ni Daryl ang pangalan ni Sophie. Ang pangalan ko ay Sophie. Ate ko si Ate Lin. Ang sabi ko, nobyo ka ba ni Ate Lin? Si Daryl ay medyo napangiti sa kanyang sarili. Ano, ate niya daw si Lin? Kung alam mo lang na alam ko na kanina lang ay nais kanya patayin, kung hindi kita nailigtas sigurado ay sawi ka na. At tinignan ni Daryl si Lin. Oo, sinandyang tignan ni Daryl si Lin upang makapagbigay pansin itong ginagawa ni Sophie sa kanya. May naisip na isang kalokohan si Daryl. Naramdaman niya na lasing na si Sophie at ito ay may lakas ng loob para magsabi ng kung ano-anong mga salita. Sa pagtingin ni Daryl kay Lin, napansin ito ni Lin. Maya-maya, pinaulit ni Daryl ang tanong ni Sophie. Mawalang ganang na binibini. Paulit nga ng tanong mo. Kung pwede ay lakasan mo. Inulit ni Sophie ang tanong ng hindi kalakasan. Si Daryl ay nagpanggap na hindi ulit ito narinig. Iniinis niya talaga si Sophie upang ito ay sumigaw. Maya-maya, wala ng pasensya si Sophie at ito ay sumigaw. Ang sabi ko, nobyo ka ba ni Ate Lin? Bakit ang sweet nyo kanina, at yamakap pa siya sayo? Ang boses ay umalangaw-ngaw sa buong lugar, at ito ay nag-echo. Nagulat ang lahat ng nandun. Sila Master Ken, Lin at ang mga kasambahay ay narinig ang tanong ni Sophie kay Daryl. Laking gulat ni Lin nang marinig niya ito. Agad itong namula ang magandang mukha niya at ito ay napatingin kay Master Ken. Naramdaman ni Master Ken ang tingin ni Lin. Anak, may nais ka bang sabihin sa akin? Tanong ni Master Ken kay Lin. Ang pagmamula ni Lin ay sobrang mula at ito ay hiyang-hiya. Oo, kanina niyakap talaga ni Lin si Daryl ngunit hindi ito napansin nila Master Ken. Ama, wala akong dapat sabihin sa inyo, nagkakamali lamang si Sophie nang iniisip. Nang makita ni Daryl na para bang nagpapaliwanag si Lin sa kanyang ama. Sinabi ni Daryl kay Sophie, bakit hindi mo ito itanong sa ate mo? Siya ang makakasagot niyan. Sinasadya talaga ni Daryl na iparamdam kay Lin ang ginawa nito kanina sa kanya. Nais inisin ni Daryl si Lin at nais niya itong makaramdam ng pagkaiya. Dahil binigyan ni Lin ng problema si Daryl. Si Yui ay nagalit sa kanya.
At hindi alam ni Daryl kung paano ito magpaliwanag. Kaya si Daryl ay nakaisip ng isang tusong gawain. Nang marinig ni Sophie ang sinabi ni Daryl, agad itong nagtanong kay Lynn. Ate Lynn, nobyo mo ba ang lalaki na ito? Nang marinig ito ni Lynn, halos magdoble ang pagpula ng kanyang muka. Nang makita ni Daryl ang pagkainis ni Lynn, ito ay nagsalita. Hindi ata narinig ng Ate Lynn mo ang tanong mo. Isiga mo ulit para marinig niya. Sumigaw si Sophie at inulit ang tanong. Ate Lynn, nobyo mo ba itong lalaki na to? Nag-echo ulit ang boses ni Sophie sa buong lugar. At sila Master Ken ay narinig ito ng buong buo. Sophie, tumigil ka na. Inis na sigaw ni Lynn. Ikaw, maya-maya si Master Ken. Anak, kaya mo bang hiniling kanina na gusto mo isayaw ka ni Vin dahil may nararamdaman ka dito? Tuldok, hiyang-hiya si Lynn, at sobrang galit. Ama, ano ba ang sinasabi mo? Sigaw ni Lynn. Vin, sigaw ni Master Ken. Lumapit kayo dito ni Sophie. Tinawag ni Master Ken ang dalawa. At ito ay naglakad papunta kila Master Ken. Habang naglalakad si Daryl, ito ay tumatawa sa kanyang isip. Kung marunong ka gumawa ng isang trick, Miss Lynn, mas mahusay ako sayo. Tignan na lang natin kung ano ang mangyayari. Bulong ni Daryl sa kanyang sarili na para bang tumatawa ito. Master Ken, sabi ni Daryl. Vin, sabihin mo nga sa akin ang totoo, nagkakamabutihan ba kayo ng aking anak? Tanong ni Master Ken. Hindi sumagot si Daryl ng ilang segundo at maya-maya. Master Ken, nais ko sana si Miss Lynn ang sumagot niyan. Siya ang makakapagsabi, sabi ni Daryl kay Master Ken. Nang marinig ito nila Lynn, ang reaksyon ni Lynn ay sobrang gulat. Ano ang iniisip ng lalaki na ito? Lapos-tanganan ka talaga. Nais niya ata ako inisin. Bulong ni Lynn sa kanyang isip. Miss Lynn, maaari mo bang sagutin ang tanong ni Master Ken para sa akin? Tuldok, si Lynn ay sobrang pula sa kahihiyan. Ano ang sinasabi mo, lalaki ka? Anong pakialam ko sayo? Sabi ni Lynn sa galit na tono. Nang marinig ni Master Ken ang mga salita ng dalawa, ito ay nagdesisyon. Kung ayaw niyo dalawang sagutin ang tanong ko, si Sophie na lang ang aking tatanungin. Sabi ni Master Ken. Sophie, nais ko sanang malaman lahat ng nalaman mo. Bakit mo nasabi o natanong kung nobyo ba ni Lynn si Vin? Dahil sa pagkalasing ni Sophie. Agad-agad itong sumagot. Si Sophie ay may tapang ng pag-uugali dahil ito ay lasing. Master Ken, wala talaga akong alam kung ano ba talaga sila. Ngunit nakita ko kanina na hinawakan ni Ate Lynn ang isang kamay ng lalaki na iyan at ito ay nilagay sa kanyang baywang. At hindi pa doon natapos. Nang kami ay lumapit sa kanila ni Miss Yui, bigla-bigla na lang yamakap si Ate Lynn sa kanya at ang labi nito ay dumaikit sa tenga ng lalaki na ito. Kaya natanong ko, Master Ken, kung magnobyo ba sila. Nang marinig ng tatlo ang sinabi ni Sophie, pare-parehas silang nagulat. Kahit si Daryl, ito ay plano niya talaga inisin si Lynn. Ngunit nakaramdam din ito ng pagkaiya. Dahil sa sinabi ni Sophie kay Master Ken. At si Sophie naman ay na-realize niya na ginawa niya nga ito kay Daryl. Upang pagselosin lang si Yui. Ang pagmamula ni Lynn ay parang isang mansanas sa hiya na para bang gusto na lang nito maglahon na parang bula. Totoo ba ang mga sinasabi mo? Tanong ni Master Ken kay Sophie. Master Ken, ako ay 100% na nagsasabi ng totoo. Tanong mo pa sa lalaki na iyan. Sabi ni Sophie sa tono ng pagkalasing. Nag-isip saglit si Master Ken at maya-maya. Vin, totoo bang nangyari ang mga yun? Hindi nagdalawang isip si Daryl na sumagot. Master Ken, ayoko man magsinungaling sa iyo. Totoo lahat ng sinabi niya. Nang marinig nito ni Lynn, agad itong nagalit at ito ay nagsabi. Ikaw, sasampalin niya si Daryl nang biglang sumigaw si Master Ken. Kayong dalawa, dahil sa inyong paglilihim sa akin, na kahit anak pa kita, Lynn, kailangan niyong maparusahan. Galit ang tono ni Master Ken, ngunit ito ay nais din mangyari niya. Nais talaga ni Master Ken mapalapit si Lynn kay Daryl. Dahil sa isip nito ay si Vin at Daryl ay iisa lang. Kaya ito ay nakaisip ng paraan. Bukas na bukas may ipapagawa ako sa inyong dalawa. Bilang kabayaran sa hindi nyo pagsasabi ng totoo kung ano ang meron sa inyong dalawa. Galit na sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ng dalawa na kahit si Daryl ay nagulat. Ama, Master Ken, sabi ng dalawa ng sabay. Si Master Ken ay agad nagsalita.
Huwag na kayong magsalita pa. Nagpasya na ako. Bukas malalaman nyo kung ano ang ipapagawa ko. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!